Hi, good morning, everyone. Our devotions and topic for tonight is about being a disciple. And our topic is from the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi ni Apostle Pablo dito, "Follow my example as I follow the example of Christ." Sa Tagalog version, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, sa teachings, being a disciple is being raised like. Yung pagiging disciple, pagiging disciple, ay katulad na ni Jesus Christ, sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Na dapat yung ibang tao, tinutularan din tayo kung paano tayo sumusunod sa Panginoon. At napaka bigat ang pagiging disciple. Kasi, kapag ka-disciple ka, kaya mong sundan yung way kung paano maging si Jesus Christ. Maging worthy at tolaran. Kasi, kailangan sa pagiging disciple, ikaw yung tinitingnan nila. Ikaw yung inaay nila. Ikaw yung dapat ma-realize mo na ikaw yung tinitingnan nila as a role model, kasi dapat magkaroon ka ng magandang halimbawa. Nagagayahin ka kasi na kung sino man ang nakakita sa'yo. So, sabi dito, follow my example as I follow the example of Jesus Christ. Kasi, ang pagiging disipulo ni Jesus Christ ay pagiging katulad niya. Yung kung sino yung sinasamba mo, ikaw yung magiging siya, or magiging standard o gugustuhin mo kung ano yung mga katangian na gusto mo na maging ikaw. So, bilang disciple at tagasunod ni Jesus Christ, dapat maging katulad ka ni Jesus Christ na kung ano yung ginawa niya, kung ano yung sakripisyo niya, kung ano yung effort niya, na maging katulad ka niya. Ganun din yung talagang hindi ka mamumuhay sa kasalanan, kasi si Jesus Christ, siya yung karapat dapat, at kaya tayo na hugasan ng ating mga kasalanan dahil sa mga sakripisyong ginawa niya. Hindi naman totally na gawin mo yung ginawa niya, pero kumbaga maging tagasunod ka niya, na in future mo maging katulad ka ni Jesus Christ. Na imagine mo yung sarili mo, yung buhay mo nakatuon lang sa pag-share ng gospel, sa magpagiging Obermeister ng Diyos, na hinuhubog tayo sa pagkakaroon ng wisdom, sa pagkakaroon ng magandang kahalin tulad ng Jesus Christ. At yung process ng pagbabago ay nandyan yung trials and hardships para mahubog ka ng maayos at maging influential ka sa iba. Kung gusto mong maging example sa iba, magkakaroon ka ng influence, magkakaroon ka ng impact, at hindi pwedeng disciple ka ng Panginoon pero wala kang influensya. Kasi kung gusto mong magkaroon ng impact, mararanasan nila kung ano yung taste mo, na bilang isang asin, di ba dapat maalat? Or bilang isang sugar, dapat matamis ka. So,
ganun yung impact bilang influential, bilang disciple, magkaroon ka ng mabuting halimbawa sa iba. As a disciple is being influential. At yung influence mo, hindi lang sa character mo na maging mabuti or maging mabait, kundi sa pagiging yung standard natin na pagkakaroon ng maayos at yung skills na isa ka sa pinakamagaling kasi nag-deserve ko sa Panginoon na ang Lord ay King of Kings. Nagagamit mo dapat yung mga talento mo, yung mga skills mo to influence other people just because you are a disciple of Jesus Christ. So being a disciple is like Christ. Kung may na-influensyahan tayo, isa ka sa disciple, dapat may na-influensyahan ka. Nagiging cautious ka para isipin mo na meron bang magandang halimbawa na naipapamalas ka or naging hindi yung influential na kasi merong good influential, merong bad influential. So, being a disciple, kailangan na maging good influential to others. So, yun yung isa sa mga character at standard ng pagiging disciple.